Sisimulan na ng Kamara sa susunod na linggo ang pagtalakay sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Pero ano-ano nga ba ang mga ahensyang may pinakamataas na pondo? Si Mela Las Moras sa detalye. Sa ceremonial turnover ng 2026 National Expenditure Program, kapwa tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez at Budget Secretary Amina Pangandaman na masusi nilang babantayan ang deliberasyon ng pambansang pondo para sa susunod na taon para matiyak na tunay itong tutugon sa pangailangan ng mga Pilipino. Nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos ang panukalang pondo para sa 2026 na 7.4% na mas mataas kumpara sa budget ngayong taon. Alinsunod sa konstitusyon, nangunguna pa rin sa mga kagawarang may pinakamataas na alokasyon ang Department of Education. Sinusundan niya ng Department of Public Works and Highways, Department of Health, Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, Department of Transportation, Judiciary, Department of Labor and Employment at Department of Migrant Workers. The NEP is more than just numbers on paper. It is the government's plan to make the vision of Bagong Pilipinas real. We will ensure that transparency, accountability are embodied in our agenda for prosperity. Dahil sa Bagong Pilipinas, mahalaga ang buhay ng bawat Pilipino. Ayon kay House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing, sa Lunes agad na nilang sisimulan ang pagtalakay sa panukalang pondo. Mismong si Speaker Romualdez naman ang nagbigay katiyakan na may mga reforma na silang gagawin para maging mas bukas sa publiko ang deliberasyon. First, we will remove the small committee that collated institutional amendments. Bukas ang talakayan, lahat ng amendments alam ng mamamayan. Second, we will open the bicameral conference committee on the budget to the public and to the media. Isa sa mga mainit na isyu ngayon ukol sa budget ang umano'y ilang palpak na flood control projects ng gobyerno. Sa ilalim ng 2026 proposed budget, may alokasyon pa rin para rito pero mas mahigpit na ang gagawing pagbusisi ng mga mambabatas. The total is 274.926 to be exact. Yung 272.333, it's under the Department of Public Works. While the remaining 2.593 billion po is under the Metro Manila Development Authority. We will make sure that the flood control projects will be focused mostly on those areas kasi yun na-identify as the most flood prone. We will also coordinate with the respective RDCs and the respective regions because there should be like an overall flood mitigation plan. Ilan pa sa mga tiniyak ng DBM na pinaglaanan nila ng kaukulang pondo ang Benting Bigas Meron na program, Pantawid Pamilyang Pilipino program at iba pang mahalagang programa ng pamahalaan. Sa panig ni House Majority Leader Sandro Marcos, siniguro niyang personal din niyang tututukan ang budget process, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I will not allow a budget on the floor to pass that is a mutation of the NEP or that is become too far off from the NEP. As Majority Leader, I won't allow it to happen. Pagtitiyak ng mga kongresista lagit-lagi kapakanan ng taong bayan at ng Pilipinas ang kanilang prioridad. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.